Ito pong Santo Papa, mga kaibigan, ay kilala po sa pagiging isang simple at less formal na sa kanya pong papacy. No, at mas nakilala po siya at mas minahal po siya ng sangkatolikohan nang siya po ay mag-decide na tumira diyan po sa Domus Sanctae Marthae Guest House instead na doon sa Papal Apartments, yung Apostolic Palace. Ito po ay pagpapakita na siya po ay isang man of humility. At bukod do sa pagiging man of humility, siya po ay kilala sa pagiging man of compassion. No, isa pong patunay na kanya pong ninais na maging sentro ng kanya pong pagbisita dito sa Pilipinas ay yung kanya pong pagtiyak na siya po'y darating at makakapunta dyan po sa may area ng Leyte. Yun pong tinatawag natin na naging sentro po nung dilubyo Super Typhoon Yolanda. Alam mo, Snow, ang ating Santo Papa ay talagang as a leader, risk taker siya. No? Siya pa mismo nag-request na hindi bulletproof ang gagamitin niya mga Pope Mobile. At sa ngayon nga, pinagdarasal pa rin natin na sana ay kahit hindi, bagamat hindi bulletproof yung kanyang sinasakyang mga Pope Mobile, ay walang mangyayaring hindi maganda sa Santo Papa at maging makabuluhan yung kanyang pagbisita dito sa Pilipinas. At yan nga ang ating inaasahan, Audrey, pero hindi po nagpakasiguro yung atin pong kapulisan dahil ang atin pong pamahalaan ay pinatiyak na masisiyasat at mababantayan, malilinis, masisilip yung pong mga high-rise buildings. Kung makikita ninyo sa inyo pong upper ground, ng inyong mga screens, ando doon yung ilang mga buildings na yan po ay talagang tiniyak at sinelyo ng seguridad ng atin pong mga otoridad. At ito patuloy po sa pagbagtas sa mga lansangan, ito pong papal convoy at medyo bumagal nga alam mo, Audrey, sa aking tansya nasa 8 kilometers per hour na lamang ito pong kanilang pagbagtas at ito sa may area ng Quirino. Huminto. Mukhang bababa ang Santo Papa. Huminto po yung papal convoy at ito po yung kanya pong mga marshals ay tumigil din, so mukhang nagdesisyon po ang Santo Papa for the first time, and we are expecting this sa kanya pong pagdating dito po sa Pilipinas, mukhang bababain niya yung mga kababayan. Alam niyo, hindi na bago ho yan sa Santo Papa, dahil simula po nang siya ay maging opisyal ng Vatican, ay talagang kanya pong ninanais na makisalamuha at makimingle dun po sa kanyang mga supporters, at very evident yan doon sa mga videos at mga pictures, file pictures na atin pong ginagamit kung saan malimit na makikita siya na nakikipagkwentuhan, nakikipag-akapan dun ho sa mga kapwa natin Katoliko, at minsan nga may mga larawan pa na nakikipag-selfie. Ito pong Santo Papa. Huminto ng bahagya, yun pong papal convoy, kani-kanina lamang, pero ito po'y bumabagtas na naman patbalik diyan po sa patungo ng Malacanang, ng palasyo ng Malacanang, kung saan ang Pangulong Benigno Simeon Aquino III at ang mga miyembro ng kanya pong gabinete ay nag-aabang. Maging ang atin pong reporter na si Miss Rocky Ignacio ay nakatutok na rin po diyan sa may palasyo ng Malacanang upang ihatid sa atin at ibahagi yung magiging pulong niya sa Pangulo. At magiliw ho na nakikipagsalamuha at kumakaway ang Santo Papa sa kanya pong makasaysayang pagbisita dito sa bansa. At ito po itinuturing na hindi lamang pastoral kundi state visit din, at isa hong honor para po sa Pilipinas na tayo po ay mabisita ng Santo Papa at mabasbasan po ang ating bansa, lalo pat sa mga nakalipas na taon ay samot-saring dilubyo, samot-saring pagsubok po ang kinakaharap nating mga Pilipino. Makikita ho ninyo sa gitnang bahagi ng inyong pong television screens ang limousine na nagsisilbi po ngayong Pope Mobile. Yung kanya pong Pope Mobile, yung puti na ginamit kagabi mula po sa Villamor Airbase ay nandoon sa likod na bahagi nun pong convoy, at malamang yan po ang kanya nang gagamitin patungo sa Manila Cathedral right after his meeting with
the President. At nakikita ninyo, bumabasbas, nagbibigay ng kanya pong bendisyon, ng kanya pong panalangin sa atin pong mga kababayan, ang Santo Papa. At alam mo, yung ngiti, suot na yan, suot na niya yan. Simula nung lumabas, simula nung dumungo siya sa bintana ng eroplano, hanggang sa siya po ay bumaba at makipagkita sa Pangulo, na namuno doon po sa welcoming party, ay talagang all smiles ito pong Santo Papa. Sino ba naman hong Santo Papa ang hindi ho nagiliw sa kanilang pagbisita dito po sa Pilipinas, dahil isa ho talaga sa pinakamainit na crowd at populasyon ng simbahang Katoliko ay dito po sa Pilipinas. Alam mo, Snow, ang karisma ng Santo Papa, yung ngiting yan, parang yung talagang nakaka-reach out sa mga tao, Kaya siya yung tinatawag natin na People's Pope. It really warms the heart, Audrey and Snow, yung ngiti nitong ating Santo Papa. At kahapon nung nakita ko itong ngiti na to mula doon pa lang sa window ng plane na sinasakyan ng Santo Papa, parang kinilabutan ako, lalo na nung bumabasa at inagkanya itong mga bata na nagbigay sa kanya ng bulaklak. It was really heartwarming, and gayon nakakatuwa, Audrey, na talagang ang bagal na itong motorcade ng ating Santo Papa, at kahit nasa gitna siya, napapagitnaan siya ng mga pulis, ay talagang kinakawayan niya, inaabot niya, pilit itong kamay ng mga kababayan natin na ilang oras pumila, ilang oras nag-antay dyan sa Quirino Avenue at Nagtahan Bridge para siya ay masilayan lamang, makunan ng picture, makawayan, dala nila ang imahe ng iba't ibang imahe, merong image ni Virgin Mary, image ng Nazareno para pabendisyonan dito kay Santo Papa, at hindi naman sila binigo ni Pope Francis, dahil makikita natin kanina pa, mula pa lang sa paglabas sa Apostolic Nunciature hanggang ngayon ay walang sawa sa pagbebendisyon at pagkaway ang ating Santo Papa sa mga magigiliw nating kababayan na nag-aantay sa ilalim ng init ng araw. Makikita natin, Audrey, na talagang sumunod itong ating mga kababayan, dahil despite the heat, walang nagdala ng payong, walang naglabas ng payong sa kanila. And this shows talaga yung disiplina ng ating mga kababayan para maging mapayapa at ligtas ang ating Santo Papa sa kanyang pagbisita. Alam mo, Snow at Vivian, na batid siguro ng Santo Papa sa dami ng mga kababayan natin na naghihintay sa kanya. Alam niyang sabik na sabik din siyang makita siya. Kaya naman medyo binagalan siguro talaga itong convoy, patungo ng Palasyo ng Malacanang. Gayunpaman, ang nakahilerang schedule ng Santo Papa ngayon, Snow, napakarami. Ang dami niyang pupuntahan ngayon at magiging abala siya sa araw na ito. Okay, ito na sa may area na po ng Pandacan, just about a few kilometers away from Malacanang, ito pong papal convoy. At kung inyo mapapansin, napakaganda ng security strategy nung mga mobiles, kung saan ay talagang ang makakakita lamang sa kanya ay yung crowd na kanya pong daraanan, pero yung areas na nasa harapan ng pong convoy ay talagang yung very maayos na naka-detail yun pong security. At makikita mo rin kanina yung mga men in black, yung tinatawag ko nating mga Vatican security, ay very visible din po sa kanila pong pagbabantay sa seguridad ni Pope Francis. At ito yung ilang mga kababayan natin na sabi nga hindi uuwing luhaan, sila po ay uuwing may ngiti sa kanila pong mga mukha, dahil sila po ay nagkaroon ng tsansa na makita from a few distance ito pong Santo Papa. Ito po yung area na may nagtahan in about siguro 5 minutes ay daraanan na ito ng Santo Papa, dahil siya po ay nasa may Pandacan area na. Diyan po sa may bago yung nagtahan, nagtahan area na siya, pero ito pong tinitignan natin, ito po yung papanig doon po sa may Nagtahan Bridge. Ayun na yung advance party nung atin pong papal convoy, at officially siya po ay nasa may area na nito pong Nagtahan Bridge. At ito pa nga, taga Caritas Manila pala, ito pong grupo na nakita po natin kanina, na may mga banderitas at mga kasuotang pula, at ito pong papal entourage ay bumibilang po yan sa 32, ganun po yung bilang, yung dami nun pong mga sasakyan na bahagi niyan pong convoy natin, at binubuo po ang papal entourage sa mga opisyal ng simbahan mula po sa Vatican at Pilipinas, at ilan pong mga staff nito pong si Pope
Francis. At kasama rin po mamaya no, ng Pangulong Benigno Simeon Aquino III sa pagsalubong sa Santo Papa sa Malacanang, kung saan ang Pope Convoy, ang Papal Convoy ay patungo na ay ang mga miyembro ng kanyang gabinete, ng Senado, ng Kamara at ilan pang personalidad mula sa iba't ibang sektor. At pasado alas 9 na po, exactly, Philippine Standard Time, it's 9:12. Kalalagpas lamang po ng Plaza Azul ng convoy ni Pope Francis. Mabagal pa rin po ang kanyang pag-andar at siya po ay nasa area na po ng nagtahan at sakay po siya ng isang closed vehicle. Pero gaya nga po ng aming naipakita sa inyo kanina, ninais po ng Santo Papa na tiisin na rin yung init ng panahon dito po sa Pilipinas, dahil tayo kahit nararamdaman natin na malamig, na may Siberian wind tayo, napakainit po niyang kumpara doon ho sa klima ngayon dyan sa Roma. At alam niyo, nakakatuwa pa, talagang nasa wave of the future na ang bansa, dahil yun po mga larawan na kinukunan po, ayan, katulad ho yung mga nakikita ninyo ngayon sa screens ng mga crowd, yan po ay makikita mo automatic sa iba't ibang social networking sites. At doon mas nararamdaman mo, mas nagkakaroon po kayo ng feel how it is being in the crowd, how it is seeing ito pong Santo Papa natin, face to face, perhaps in person, at doon ikinukwento ng ating mga kababayan yung kanika nila pong mga nararamdaman at yung kanika nila pong saloobin. Ito ho, ang area ng nagtahan, just about 4 kilometers away from Malacanang, and then after dyan sa nagtahan, kakanan na po yan sa may JP Laurel. So hindi ho ginamit ng atin pong Papal Convoy yung atin pong alternate route, kaya yung mga kababayan ho natin dyan sa may area ng Rojas Boulevard, ng P. Burgos, Finance Road at Ayala Boulevard hanggang Casal, siguro po lumipat na kayo dun sa mga ruta na atin pong daraanan mamaya naman, mula po dyan sa Malacanang patungo po ng Manila Cathedral, kung saan dun ho nakatakdang magtungo mamaya 11:15 ho, ang kanya pong estimated time of start nung banal na misa na pangumunahan nga po ni Pope Francis dyan sa Manila Cathedral kasama si Cardinal Tagle. Nasa taas na po ng Nagtahan Bridge ito pong Santo Papa, at siya po ay kakanan maya-maya lamang dyan po sa may JP Laurel. Yan yung halos pagbaba ng Nagtahan Bridge. At ito makikita mo yung mga kababayan natin, pagamat may mga ilang saglit lang nakalagpas yung Santo Papa, ay ninanais pa rin ho na manatili doon ho sa kanilang mga lugar. Siguro umaasa sila na baka magdesisyon yung Santo Papa na i-atras yung kanyang convoy at babain sila. Pero ito ho, some scenes inside Malacanang Palace, kung saan yun pong mga kadete po ng Philippine National Police at ng Philippine Military Academy ay nakahanda na rin hong magbigay ng kanilang honor sa pagdating ng mahal na Santo Papa sa kanya pong magiging pulong sa Pangulong Benigno Simeon Aquino III. At nabalitaan natin, Audrey at mga kaibigan, na ang magiging regalo pala ng Santo Papa ay isa pong lumang mapa. Hindi lang natin matiyak kung yan po ba lumang mapa ng Pilipinas, lumang-luma raw, napaka-antik na mapa. Hindi natin alam kung yan ho ba mapa ng Pilipinas o ito po ay mapa ng mundo. Okay, I stand corrected, hindi ho pala kakanan sa JP Laurel, it's kakaliwa sa JP Laurel. So ang tingin ko ho kasi dito sa television at kaya medyo tayo po nailang rin and we are so overwhelmed with what we are doing right now dahil we are proud that we are part of history dahil atin pong inihahatid sa inyo ang mga aktibidad ng third Pope na bumisita po sa bansa right after Pope John Paul II. Pope Paul VI at Pope John Paul II. Pope Paul visited the country noong 1970 and then Pope John Paul II noong early 1980s, and then 1995 bumalik ho si Pope John Paul. Alam mo, nakakalungkot nga lang since we are talking about the Pope, Audrey at mga kaibigan, gusto pa sanang bumalik ni Pope John Paul II dito sa Pilipinas, pero yung kanya pong sakit prevented him from staging yung kanya pong third comeback dito po sa Pilipinas hanggang sa yumao ang ngayon po ay Santo John Paul.
ito ho, nagtahan na siya at ito hong kanyang PayPal convoy ay inaasahang kakaliwa na patungo dyan sa may JP Laurel Street, and that's the final stretch patungo po dyan sa Malacanang. Ako, napakaraming tao, no? Parang fiesta. No? Parang isang malaking selebrasyon dito sa Pilipinas ngayon, at ramdam na ramdam natin na masaya ang mga Pilipino dahil sa pagbisita ng Santo Papa. At ito mga parang fiesta rin, hindi na sayang yung paghihintay ng ating mga kababayan dyan dahil talagang nakita nila ang Santo Papa. Sa ngayon, ang motorcade nasa JP Laurel na, at makikita naman natin na ang ating mga kababayan talagang excited. Yung mga dinadaanan ng Santo Papa, tumatalon pa yung mga supporters at yung mga Katoliko nating kababayan na nag-aantay sa kanila dyan. They are waving their handkerchiefs, at mayroon din ng ibang dalang Philippine flag at flag ng Vatican para ipakita ang kanilang suporta at mainit na pagbati sa ating Santo Papa. Yung iba nating mga kababayan, nagdala sila ng mga anak nila o mga kamag-anak nilang may sakit. Nakita ko kanina sa monitor. At gusto rin nilang ma-bless ng Santo Papa. Alam nyo, ang Malacanang hindi nagpahuli, no? Kanina nakita natin sa monitor sa may Malacanang na si Secretary Purissima, mukhang kasama niya yung kanyang apo o anak o kanyang pamilya. At mukhang maging sila dun sa Malacanang ay ipapabless nila yung mga kabataan nilang mga kamag-anak. At pumasok na po ng area vicinity ng Malacanang Palace. Ito pong PayPal convoy kung saan maya-maya ay ating po makakasama na si Miss Cathy San Gabriel, and also ando din si Miss Rocky Ignacio para ihatid sa atin yung mga kaganapan dyan po sa pakikipagkita ng mahal na Santo Papa sa Pangulong Benigno Simeon Aquino III. At medyo bumilis na yung kanila pong PayPal convoy dahil sa mangilan-ngilan na lang kasi yung mga kababayan natin na allowed na pumasok dito po sa may area ng Malacanang. So I'd like to believe na yun pong mga kababayan natin nakikita nyo ho ngayon na kumakaway sa Santo Papa. Yan po yung mga residente na ho dyan po sa may loob ng Malacanang. At ayun po, si Pope Francis mukhang tinawag siya ng isa sa mga kababayan natin at hindi naman ho niya binigo at binigyan ng mas mahabang atensyon. Ang PayPal convoy po, mga kaibigan, ay nasa may area na ng Malacanang at in a few moments, siya po ay papasok na dyan po sa may Kalayaan Grounds kung saan naghihintay na yung atin pong entourage, yung pong ating welcoming party at yun pong ating mga government officials led by, of course, President Aquino para po sa historic visit ni Pope Francis sa sentro po ng pamahalaan, sa sentro ng pamamahala ng ating pong bansa. At matapos po yan, ayan, makikita ho ninyo yung pong advance party ng ating pong PayPal convoy, pumasok na sa may Kalayaan Grounds. Matapos po yan ay meron pong banal na misa sa Manila Cathedral around 11:15 ang Santo Papa, at mamaya naman pong hapon around 5:30 meron po siyang event aktibidad, meet and greet doon po sa mga kapuspalad natin mga kabayan, mga may sakit dyan po sa Mall of Asia Arena. Officially, ang atin pong PayPal convoy is now inside dito po sa Malacanang Palace Grounds. At makikita ho ninyo yun pong Santo Papa, kinakausap pa yung ilan ho sa kanyang mga kasamahan, at sinisilip sa may kanyang kaliwang bahagi yun pong mga estudyante, yun pong mga empleyado at yun pong mga piling personalidad na pinapasok doon po sa may Malacanang Grounds. Very historic po na ang ating pong bansa ay mabe-bless sa pagbisita ng isa pong mataas na otoridad ng Vatican. Medyo slightly delayed ang sa schedule, 6 na minuto mula sa schedule ng welcome ceremony dyan sa may Malacanang. Tanghal to!
Mga pinuno tanghal. Pa! Mga pinuno, baba. Ta. Dadala. Ta. Baba. Ta. Your Holiness, the ceremony is now over. Mga pinuno, baba. Ba!
Okay, kasama po ngayon ng Pangulong Aquino ang Santo Papa kung saan pinapakilala siya sa mga miyembro ng gabinete. Kakakamay niya lang po kay PCO Secretary Sunny Coloma at Secretary Lecherda, Secretary to the Cabinet Jose Rene Almendras. At kinakamayan niya ngayon si Cardinal Jose Luis Antonio Tagle at iba pang bishops dito sa ating bansa. Kanina nakamayan din niya si DSWD Secretary Dinky Soliman, si Interior Secretary Mar Rojas, Dole Secretary Rosalinda Baldos, at nandoon din si Executive Secretary Paquito Ochoa and Presidential Spokesperson Edwin Lacieta. Maging ang DC Presidente na si Vice President Jejo Marbinay ay kasama rin pong nakamayan ng ating Pangulo. Nakikita natin dito na kinakamayan at binibless ni Pope Francis ang mga employees ng Malacanang na magiliw na kumakaway sa kanya, dala ang flag ng Vatican State. So, formal lang nga nag-umpisa ang courtesy visit ng Santo Papa sa Pangulong Aquino dyan sa may palasyo na Malacanang. At ngayon ay makikipagpulong si Pangulong Aquino at magkakaroon ng meeting mamayang 10:15 a.m. with authorities and the Diplomatic Corps sa Rizal Ceremonial Hall ng Presidential Palace. Vivian at Audrey, inaasahan na tatlong talumpati ang bibitawan ni Pope Francis dito po sa bansa ngayong araw po lamang, dahil isa ang kanyang magiging pakikipagkita at magiging statement sa loob ng palasyo ng Malacanang maya-maya lamang, with of course President Benigno Simeon Aquino III by his side, at yung pong mga nakikita ho ninyo, yung pong mga empleyado ng Malacanang ay talagang nagsibabaho sa kanilang mga opisina para i-document ito pong historic visit ng Santo Papa. First visit po yan ni Pope Francis dyan po sa may Malacanang Palace. Kanila pong dino-document yan gamit po ang kanilang mga mobile phones and gadget. And mamaya, inaasahan ho natin na babasbasan din ng mahal na Santo Papa ito pong Pangulong Benigno at yung kanya pong pamamahala na nakatugon po doon sa sinasabing tuwid na daan, at inaasahan din ho na ipapaalam ni Pangulong Aquino yung kanya pong naging maayos na pamamalakad in his first 5 years sa kanyang tenure dito po sa ating bansa, kung saan napakarami po talaga ang nabago at napakarami po talaga ang nagbenepisyo doon sa maayos na pamamalakad ni President Aquino. At makikita ho natin ang Santo Papa lumalakad sa red carpet, papasok po dyan sa palasyo ng Malacanang, kung saan magaganap po ang kanyang pakikipagpulong at salamuha dyan po sa ating pong mga matataas na opisyales ng ating pong pamahalaan. So, alam mo, Snow at Vivian, naalala ko nung bumisita dito si US President Barack Obama na parang ganito rin yung situation, pero ang kaibahan parang napakasaya ng mga tao dyan ngayon sa may Malacanang, at iba yung atmosphere, iba yung alam mo yung parang na-bless lahat. Ayan, nakita natin na pinaunlakan ni Pope Francis ang request ng isang nanay na i-bless ang kanyang sanggol, at ngayon ay hinahalikan niya ang mga bata. Ito siguro mga anak ng employees ng Malacanang na dumalo doon. Napakaswerte ng mga batang ito, at mayroon ding nag-abot ng liham kay Pope Francis. Alam nyo, yung experience na yan, malamang dadalhin niya ng mga bata na kanya pong binindisyonan sa kanila pong paglaki, at tayo po yung umaasa nagaya natin, isasabuhay po natin kung ano po yung talagang itinuturong aral at yung ibinabahagi pong mensahe ng Santo Papa na ipinaabot sa kanya ng Poong Megapalat. Isang bata na naman po ang binindisyonan at hinalikan ng Santo Papa, at kinamayan pa niya. Hindi gusto magmano ng bata kaya lang hindi alam ata ng Santo Papa yung tradisyon ho nating mga Pilipino. Yun, may ilan ho mga bata ang inabot ng kanyang mga kamay. Talagang man of compassion at saka talagang isang papa na mapagmahal sa mga kabataan na ayon ho sa kanya
ay siya pong huhubog, no, sa future ng buong mundo. At hopefully maging mga future leaders at future role models ito pong mga kabataan na ito na kanya pong pinipigyan ng inspirasyon. At ito, no, tinatanong ninyo yung pag-break ng protocol. Ayan, unti-unti na hong ginagawa yan ng Santo Papa dahil instead of marching towards Malacanang office, no, ay humihinto po siya, talaga nagpapaunlak dun ho sa mga kababayan na gustong makamayan, mahawakan at masapian ba ng banal na espiritu na hatid dito pong pinakamataas na opisyal ng simbahang Katolika. Alam mo, Snow, ngayon ko lang nakita na ganito kasaya sa loob ng palasyo ng Malacanang. Parang fiesta. Parang ngayon lang eh. Ngayon ko lang nakita. Alam mo, parang naririnig ko nga, maraming sumisigaw, ano? Iyawan, ano? Tumatawag sa kanya, Pope, we love you, Pope Francis. Talaga namang marami dito sa ating bansa. Ayan, no, sumisigaw ang ating mga kababayan sa sobrang tuwa, sa sobrang excitement na makapiling ang ating Santo Papa. At kanina, no, maraming bata ang kanyang hinalikan. Ito na naman na isa pang bata na nagpapabindisyon at hinalikan po ng ating Santo Papa. Sobrang mahilig sa bata. Yung binabanggit natin kanina, yung hawak na bata ni Secretary Purisima, Finance Secretary Cesar Purisima, na mukhang nagawa niya yung gusto niyang gawin. Purpose. So, mahilig talaga sa bata itong si Pope Francis. It reminds me of the time, Audrey, noon, na nagmimisa at mayroong batang umakyat dun sa stage. Yung mga security ng Santo Papa, binawalan yung bata, pero sabi ng Santo Papa, hayaan lamang siya. Okay. At ito, nakapasok na officially sa Malacanang lobby ang Santo Papa, kung saan siguro ngayon niya iniinda yung ihtit ng panahon dito sa ating bansa. Niya. At hindi na ho niya tinanggihan yung tubig po na inialok sa kanya. At bakit na ho, ito pong Santo Papa kasama po ang Pangulong Benigno Simeon Aquino III at may ilan ho silang mga tinatalakay along the way at malamang ho yan may kinalalaman doon ho sa lalo pang pagtulong at pagtaas pa sa antas espiritual ng atin pong mga kababayan dito po sa Pilipinas na 95% ay sinasabi pong bahagi ng simbahang Katolika. Kung maalala ninyo, nung bumisita si US President Barack Obama, ay pumirma rin siya dito sa librong ito dyan sa may Malacanang, parang traditional na pag-welcome sa isang mataas na ranggong bisita. At sa pagkakataong ito, hindi lang leader ng simbahang Katolika, gayon din ng pagiging leader naman ng Vatican State, pinakamaliit na kinukonsiderang bansa sa buong mundo. Ito kasing pagbisita ni Pope Francis dito sa ating bansa, Audrey, hindi lang sa isang religious visit, kundi isa rin siyang state visit. Kasi marami raw, mayroong mga kumekwestiyon kung bakit daw ang ating pamahalaan ay ginagamit ang pondo para dito sa pagdating ng Santo Papa, mayroon daw separation of church and state. But we have to remember that the Pope is the leader of the Vatican State, which makes him a leader of the state, at ang kanyang pagbisita dito ay state visit, which is an official visit. At nilalagdaan ho ng Santo Papa yun pong guest book dyan po sa palasyo, kung saan tinukoy mo nga kanina, Audrey, na lahat ho ng mga matataas na tao na bumibisita at nagbibigay po ng courtesy call sa Pangulo ay nagseselyo ng kanila pong pangalan dyan po sa libro na yan, kung saan yan po ay symbolic at yan po ay magiging bahagi ng aklat at ng kasaysayan ng atin pong bansa. At makikita ko ninyo si Pope Francis sinusulat ang kanya pong mensahe para po sa sambayanan sa pamagitan po ng Pangulong Aquino, at hopefully mamaya malaman ho natin kung ano ho yung kanyang mga sinabi at ipinapaabot dyan po sa guest book na yan. At ang
ito pong si Pope Francis, inaasahan din ho, ano, at kaya nakatutok na rin po ang ilan na mga kawani ng media diyan po sa Palasyo ng Malacanang dahil nakatakda po siyang magbigay ng kanya pong mensahe, statement at talumpati. Siguro mamaya, Snow, makakasama rin natin live mula dyan sa may Malacanang sila kasamang Cathy San Gabriel at si kasamang Rocky Ignacio. At ang Santo Papa po at ang Pangulong Benigno Simeon Aquino III ay patungo na ho sa isa pang kwarto dito po sa Malacanang, kung saan ang ilan pong mga miyembro ng gabinete rin po ng pamahalaan ng Pilipinas ay nag-aabang na rin, ano, para ho sa kanilang magiging munting pulong with the Pope, no? With our beloved Pope. At mamaya po, no, around 11:15, siya po ay tutungo naman dyan po sa Manila Cathedral para ho pangunahan ang isa pong banal na misa. Ito po, pakinggan po natin mga kaibigan ang pag-uusap ng Pangulong Benigno Simeon Aquino III at ng mahal na Santo Papa Pope Francis. Okay, thank you. Fathers, sisters, we are going to close the cathedral. So the priests who are planning to get out, you cannot do that anymore because patuloy pa rin ho nating sinasaksihan ang historic state visit ni Pope Francis, ang leader po ng Simbahang Katolika at ng Vatican State. At kanina po may nadinig tayong audio, ano? Hindi po yon sa Palasyo ng Malacanang, bagkus yun po ay ilan sa mga up sounds, no? O perhaps ay mga kaganapan doon naman, no, sa Manila Cathedral, kung saan nadinig ho natin, ano, isa pong opisyales ng simbahan na nagsasabi na sarado na ito pong Manila Cathedral. So alam mo, Audrey at Vivian at mga kaibigan, sabik na rin po tayong makita, ano, yan pong loob at palibot dito pong Manila Cathedral, kung saan magkakaroon po ng kanya pong pangunguna sa isang misa ang Santo Papa. Alam mo yun, sa mga nakita po natin, yung mga naihatid natin kanina mula sa pag-aantay ng ating mga kababayan dun sa may paligid ng Rojas Boulevard, mula dun sa may Nunciature, hanggang makarating ang Santo Papa sa Malacanang, ay umpisa pa lamang po ito. Napakaabala ng Santo Papa sa buong maghapon dahil ang dami niyang pupuntahan, at ang panghuli nga sa may MOA Arena. At sa oras po na 40 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga ay isinara na nga po ang Manila Cathedral para po iyan sa misa na i-officiate nitong si Pope Francis. Maya-maya lamang po 11:15 a.m. at pagkatapos po ng misa ay mamayang hapon magkakaroon po siya ng meeting with poor families. Diyan po yan sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Kaya po doon sa mga nais pong makita siya, magkakaroon ng motorcade pa rin po mamaya. Pagkakataon nyo na po para masilayan ang ating Santo Papa. At siyempre, tuloy-tuloy pa rin ang special coverage ng media ng bayan patungkol pa rin sa Pope Francis sa Pilipinas. At dahil sa natunghayan natin, ano, itong umagang ito, para talagang historic ang pakiramdam, parang fiesta, masaya ang bansa, kasama natin ang Santo Papa. Well, it is very historic, very festive. Makikita natin na talagang napakaraming Pilipino ang humahanga at gustong masilayan ng ating Santo Papa, parang fans, ano? Pero sabi ko nga, hindi dapat mahinto o matapos sa willingness o sa kagustuhan nating makita ang Santo Papa. Kundi dapat magpatuloy ito kahit makaalis na yung Santo Papa. Yung mga Pilipino, yung mercy and compassion na ini-embody ng Santo Papa, sana makuha natin yon kahit sa kanyang pag-alis. At syempre, Vivian, bukod dyan, inaantabayaran din natin yung pagbisita rin ng Santo Papa sa may Tacloban, kung saan nga kanina napag-uusapan natin, Vivian, na talagang malalim yung sugat na iniwan ng Super Typhoon Yolanda dyan, at yung mga iba pang mga naging problema sa Pilipinas na talagang
nang makita ang Santo Papa na lumapag dito sa ating bansa, para bang nagkaroon tayo ng pag-asa. Parang nabuhayan tayo ng loob na after ng mga dilubyong ito, may pag-asa pa. Siguro, ito yung blessing na rin, na pagbisita ng Santo Papa, ito yung maging effect hanggang sa pag-alis niya. At alam mo, yan naman talaga ang objective ng Santo Papa sa pagbisita niya dito sa Pilipinas, to console our fellow men na naging biktima ng Super Typhoon Yolanda. Makikita po natin, mga kaibigan, sa ating monitor ang replay ng pagdating ni Pope Francis sa Malacanang mula sa Apostolic Nunciature kanina lamang po. Pero ngayon, nasa loob na po siya ng Malacanang. Nakikita po natin sa monitor na sinalubong po siya. Walang iba kundi ni Pangulong Benigno S. Aquino III, at nagmano po siya at kinamayan din po niya ang chief ng presidential protocol, si Miss Celia Ann Cookie Feria, at nagmamarcha na po siya patungo doon sa kanyang elevated post. Alam niyo po, sa mga kababayan po natin, nakabubukas pa lamang ng television po, ito po yung nangyari mga ilang minuto na nakakaraan. Yes. Dahil ang Santo Papa ngayon ay nasa loob na ng palasyo ng Malacanang. At kung mapapansin niyo po nga po, hindi siya gumamit ng yung ginamit niya kagabi na Pope Mobile, kung bagkos ay gumamit siya ng parang Volkswagen na sasakyan. Pero gayon pa man, hindi kagaya nung kagabi ang biyahe ng Santo Papa, kung saan naging marahan yung pag-andar ng Pope Mobile at nakawayan niya yung mga Pilipinong mga kababayan nating mga naghintay sa kanya ng ilang oras, kahit na medyo mataas ang sikat ng araw, ay nagkaroon ng pagkakataon na makita siya ng malapitan. Hindi niya binigo itong ating mga kababayan na tiniis ang init ng araw simula kanina pang umagang-umaga, 4 hours before yung inaasahang pagdaan ng Santo Papa sa Quirino Avenue at doon sa Nagtahan Bridge, dahil na ang dumaan siya dito ay kinamayan niya at kitang-kita sa kanyang mukha that he was very delighted sa warm welcome na ibinigay sa kanya ng ating mga kababayan. Yung mga kababayan natin nagdala ng flags, ng images ni Poong Nazareno, Santo ni Niño, Virgin Mary, Santo Niño, at kahit yung iba, kahit mukhang may sakit, pumunta pa rin doon para lang makita yung Santo Papa. Napakarami ring bata kanina, At itong ating Pope, kahit na napapaligiran siya ng security, ay talaga namang he attempted na makamayan itong ating mga kababayan. Alam mo, maalala mo kanina sa biyahe ng Santo Papa, Vivian, nagkaroon ng mga dahil madahan yung kanyang ang andar ng Pope Mobile, nagkaroon din ng pagkakataon na humihinto pa talaga ang Santo Papa upang kumaway sa mga kababayan natin. At pagpasok niya nga dito sa may Malacanang grounds, mapapansin mo na yung mga kabataan inilapit din sa kanya at na-bless, namanuhan, may bata pa. Medyo napansin ko talaga kanina na niyakap na mahigpit ang Santo Papa. Oo, wala siyang tinanggihan. Lahat ng batang lumapit sa kanya ay talaga namang in-accommodate niya, hinagkan, which is being true to his image na malapit sa mga kabataan, Audrey. At mayroon pang batang nagbigay sa kanya ng sulat kanina at inabot niya ito at ipinatago sa kanyang assistant na mamaya ay siguro babasahin ng ating Santo Papa pagkatapos ng kanyang meeting with the President at sa iba't ibang members ng Diplomatic Corps. Alam mo, kagaya nga na sinabi ko kanina, Vivian, umpisa pa lamang po ito sa schedule ng Santo Papa ngayong araw na ito, dahil magiging abala ngayon ng Santo Papa sa dami ng kanyang pupuntahan at gagawin. Pero gayon pa man, naging bahagi tayo ngayong umagang ito ng papal visit, special coverage natin, at susunod na po yung makakasama ang aming kasama ditong si Jules Giang at si Kirby Cristobal. Gawin po natin makabuluhan na itong araw na ito at maging mabuti sana yung kahihinatnan ng mga Pilipino sa pagbisitang ito ng Santo Papa. Oo, alam mo, I am very excited mamaya doon sa pag-cover nitong Holy Mass ng ating Santo Papa. Ito ang unang Mass na pangungunahan ni Pope Francis dito po sa Pilipinas. Diyan po yan gaganapin sa Manila Cathedral Basilica of the Immaculate Conception sa Manila with bishops, priests, women, man and man. At nandoon na nga, I'm sure, ang ating mga kababayan waiting for the Pope. At excited ako malaman ano ba ang laman ng kanyang sermon, ano ba ang kanyang mensahe sa ating mga Pilipino. Ito kasing ating Santo Papa, nakikita natin sa ating monitor na itong Philippine National Anthem ay piniplay kanina nang dumating ang Santo Papa.
Muli po ito'y recorded earlier dahil sa mga kabubukas pa lamang po ng telebisyon, ang Santo Papa po ay nasa loob na ng Palasyo ng Malacanang kung saan kapulong niya na po. Nakikipagpulong po siya kay Pangulong Aquino. Habang kayo nagtatalakay, Vivian at Audrey, ay nagpalitan na, naganap na po yung palitan ng regalo ng Santo Papa at ni Pangulong Benigno Simeon Aquino III. At gaya nga po ng ating tinuran sa inyo, binigyan po siya ng dalawang regalo. Isa ho doon ng Pangulo, isa ho doon ay yun pong imahe ng Birheng Maria na inukit po, nililok mula po doon sa punong acacia, century-old acacia tree na tumumba dyan ho sa may palasyo ng Malacanang. Yung puno po na yun, pilit po hong inire-revive sana yun no atin pong mga environmental officials, subalit talagang hindi na ho kinaya. So ang ginawa ho ng Pangulo is pinatago niya po yon at pinatubog nga po, pinaukit nga po ito, pinalilok nga po ito bilang isang imahe ni Virgin Mary na kanya pong iniregalo sa Santo Papa. Ang Santo Papa naman po ay nagbigay ng isang lumang mapa sa Pangulong Aquino na magsisilbi pong memories ng kanya pong naging pagdalaw dito po sa palasyo ng Malacanang. At sarado na ho pansamantala yung ilan pong mga lansangan na daraanan ito pong Santo Papa at maging yung mga adjacent roads nun kanya pong magiging papal route mamaya. Pero at this point nakikita ho ninyo yun pong ilan sa mga maiinit na tagpo, heartwarming moments nung siya po ay dumating, si Pope Francis sa Malacanang grounds kanina. Pero at this point, ang Santo Papa po at ang Pangulong Aquino ay nagpupulong sa loob ho ng music room o yun pong President's Hall dyan po sa Malacanang Palace, at sinasabing tatagal po ito ng around 45 minutes. Pero yun pong magiging susunod na itinerary ng Santo Papa ay yan pong Manila Cathedral, kung saan siya po ay mamumuno sa isa pong misa. At dito po atin po napag-alaman na posibleng sakyan na po nitong Santo Papa yung kanya pong open mobile o yung pong Pope Mobile na dinisenyo mula po sa isang Isuzu D-Max at nilagyan po ng iba't ibang emblem na sumisimbolo dun po sa simbahang Katoliko. At ang pulong po ng Pangulong Aquino at ng Santo Papa, malam po ito'y may kinalalaman dun po sa pagtaas ng espiritual na paniniwala ng atin pong mga kababayan sa Panginoon. At sinabi nga po, mariin nga pong tinutukoy ng Santo Papa hindi lamang ho sa kanyang naging pagbisita dito sa bansa, kundi maging sa kanya pong mga teachings at mga doktrina dyan po sa Vatican, na huwag po siyang tignan bilang isa pong Diyos, bagkos tignan po siya na isang sugo ng langit na maghahatid po sa atin ng mga mensahe na ipinapaabot ng poong may kapal. At ayon nga po sa kanya, hindi lamang ho dapat siya batiin, hindi lamang ho dapat kilalanin ang kanya pong pagdating dito, bagkos naway maging daan po yan para tayo pong lahat ay magbalik ng paniniwala at muli pong magdasal, muli pong lumapit doon po sa poong may kapal kung saan siya nga po ang pangunahing nagsisilbi. Ito pong mga vignettes na amin pong ipinakikita sa inyo, yan po yung naging pagmarcha ng papal entourage na bumibilang po yan sa 32, kasama po ang Pangulong Benigno Simeon Aquino III, papasok po doon sa labi ng Malacanang, kung saan at this point ay nagpupulong pa rin po sila ng Pangulo at tinatalakay ang ilan pa sa mga mahalagang mensahe ng Santo Papa at maging yung kanya pong magiging mensahe para po sa sambayan ng Pilipino. Okay, so sa mga kababayan natin na dadalo rin mamaya sa mga events ng Santo Papa, tandaan po natin ang ating tema para sa papal visit ay mercy and compassion. Magmalasakit po sa inyong mga kapwa, lalo na yung makakasalamuhan nyo po dyan sa mga events ng Santo Papa. At muli po, 11:15 po ang nakatakdang oras ng misa ng ating banal na Santo Papa dyan sa Manila Cathedral, at bandang 5:00 naman po ang kanyang meeting with selected families sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.
Okay, patuloy niyo pong samahan ang media ng bayan para sa special coverage na Pope Francis sa Pilipinas. Ako po si Audrey Goriseta. Susunod niyo pong makakasama si Kirby Cristobal at si Jules Giang. At ako naman po si Vivienne Gulia. Manatili po tayo nakatutok dito sa Pope Francis sa Pilipinas. Magandang umaga.